Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong pagguho po ng puwersa ng kadiliman. Paano ko nasabing gumuguho na po ang puwersa ng kadiliman? Dahil sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, hawak na po ng kapulisan ito pong si Marcoleta. Lalong-lalo na po itong si Mike Defensor na isa din sa nagkakalat ng lagim at talagang naninira po sa ating mahal na Pangulo at maging yung kanilang kasama. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, isang malaking tagumpay po ito. Isang malaking katagumpayan para po sa mga Pilipino na naipakulong na o nahuli na yung salot ng lipunan. Katulad po ni Marcoleta na kung saan ay talagang masasabi nating nagdulot po ng hindi magandang imahe sa Senado. Alam naman po natin kung ano-ano po mga pinagsasabi po nito ni Marcoleta at anong uri ng klase ang taong ito. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nakita naman po ninyo yung lahat ng kanyang kahambugan, lahat ng kanyang kasinungalingan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung papaanong napatalsik siya o naalis siya sa, hindi naman siya pinatalsik pala, sorry. Kung papaanong siya ay tae sa kamera, ngayon, hindi na po siya basta-basta tae. Siya po ngayon ay talagang nangangamoy poso negro na dahil tapos na po yung kanyang pagkakalat ng kanyang baho. 'Di ba? So ngayon, etong si Marcoleta, pinapalabas pa nila na sumuko daw at hindi daw hinuli. Huwag po kayo maniwala doon. Yung mga katulad po ng mga taong yan, hindi po papahuli ng buhayan. Talagang wala na siyang takas eh. Nasusubaybayan siya eh. Nasusubaybayan siya kasi nagkaroon na nga sila ng kumbaga nagkaroon na sila ng leksyon dito po kay Bato de la Rosa. Kaya itong si Marcoleta ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, malamang talagang sising-sis ito kung bakit kumampi siya sa tunay na bangag o sa mga taong tunay na salot ng lipunan. Ngayon, dahil nga po wala na si Marcoleta at itong si Mike Defensor naman na isa din sa pasimuno kung bakit lumabas yung 18 marites, wala na, hindi na makakagawa yan ng kahit anong kaguluhan. Ngayon, ang masasabi ko naman ngayon dito sa mga sungayan na nagsagawa pa ng rally, ano ngayon? Anong napala ninyo? May napala ba kayo sa 3 araw ninyo na kakasigaw, kung ano-anong ginagawa ninyong kabalbalan? Nandyan na yung manggugulo kayo, nandyan yung mananakot kayo, magbabanta kayo na may buhay. Nandyan na yung mga api kayo, magbabanta kayo, o manununtok kayo. Lahat ng kaguluhan ginawa na ninyo. Ngayon, anong resulta ng mga ginagawa ninyo? Meron ba? Wala. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, isang patunay lamang po ito na sa lahat ng naging presidenteng nakita ko, si PBBM na ang pinakamatapang na pangulo ng ating bansa. Bakit? Lahat po ng naging pangulo na naabutan ko, lahat sila medyo urong ang buntot pagdating po sa INC. Pero itong si PBBM, ipinakita niya na kahit INC kayo, kahit pa buong membro ninyo, ay dalhin niyo sa liwasan kung anong lugar yan kung saan kayo magtitipon, ay hindi yan tatalab kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kahit ano pang pagbabanta ninyo, o tingnan nyo si Tokmol. Nasaan na ngayon si Tokmol, yung nagsabing, hindi kami aalis hanggat hindi bababa si Marcos sa kanyang pwesto. O ngayon, ano nangyari? Siya ngayon ang nawawala, hindi na mahagilap kung nasaan, kung buhay pa. O mukhang hiyang-hiya siya ngayon sa katukmulan niya. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, nakikita ko na mas magiging maganda ngayon at talagang mapapanagot po ngayon si Vice President Sara Duterte sa kanyang kasalanan. Bakit? Dahil wala na pong katulad ni Marcoleta na isang abogado na ginagamit yung posisyon para ipagtanggol yung mga politikong ganid sa pera ng taong bayan. Ngayon, para sa akin, sigurado, himas reha si Marcoleta. Yan ang napapala ng mga politikong hindi ginagamit ng tama ang utak.
Yan ang napapala ng mga politikong hindi ginagamit yung kanyang pinag-aralan bilang isang abogado. Yan ang napapala ng isang taong traidor sa bayan. Ngayon, Marcoleta, napag-isip-isip mo na ba? Natatauhan ka na ba sa mga pinaggagawa mo? Nung panahon na hindi ka pa nalalabasan ng warrant, nung mga panahon na kung saan ay hinahayaan ka pa ng aming mahal na Pangulo, ay ba'y napakayabang mo. Akala mo kung sino kang pinakamatalino, akala mo kung sino kang pinakamatapang, mayabang. Ha? Ano ngayon na napala mo? O sa pamunuan ngayon ng mga sungayan, o mismo kayong lahat ng mga sungayan na sumama doon sa rally, hindi naman lahat ng mga Iglesia ni Cristo ay mga sungayan. Yung mga sumama lang doon sa rally, ano ngayon ang napala ninyo? Ano ngayon ang napala ninyo? Sagutin niyo yung tanong ko. May napala ba kayo? Wala. Dahil yung ginawa ninyong rally ay rally ng mga tanga. Rally ng mga bobo. Rally ng mga robot. Higit sa lahat, rally ng mga sungayan. Ha? Ano? Ilang beses na ba kayo nag-rally? Maraming beses na. Hindi na mabilang. Ngayon, sa kakarally ninyo para pigilan yung warrant of arrest laban kay Marcoleta, may nangyari ba? Wala. Sino ba naman makikinig sa mga katulad ninyo? Sino makikinig sa mga katulad ninyo? Tingnan niyo, panoorin ninyong mabuti yung mga pinaggagawa ninyo. Mas matindi pa kayo sa mga bandido. Matitindi pa kayo kaysa sa mga kriminal. Matindi pa yung ugali ninyo kaysa sa mga taong hindi nakakakilala kay Kristo. Kayo, nagpapakilala kayong Iglesia ni Kristo, pero yung mga pinapakita ninyo, galawan ng mga kulto. Galawan ng mga kulto na kung saan ay nakaamba na o naghihintay na ang imperno sa inyo. Ngayon, magagalit na naman kayo dahil tinitira ko si Marcoleta pati yung mga kasama niyang tanga. Kaya lang naman hindi ako magsalita. Trabaho ko to. Ngayon, bumalik tayo dito kay Marcoleta. Sigurado ako mga minamahal kong mga kababayan, kapag naipit ito, magsasalita to. Alam naman natin maliban na traidor, itong mga sungayan na ito, magaling din to mamangka ng kabilaang ilog. Ngayon, ewan ko lang kung ano ang reaksyon ni Marcoleta. Ano ang nararamdaman niya ngayon na nasa loob na siya ng selda? Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya, pero para sa akin, malamang hindi masaya. Kasi unang-una, hindi na siya makakagawa ng kanyang mga gawaing pangkulto. Hindi na rin siya makakapagsalita ng kung ano-anong mga kasinungalingan. Hindi na siya makakagawa o hindi na siya makakasama sa mga gawain ng mga kapwa niya, mga walang kwentang tao. O ngayon, Mr. Marcoleta, ilabas mo ngayon ang galing mo. Ilabas mo ngayon yung pagiging mahusay mo. Ngayon, sabi mo, kapag tinuloy yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, ikaw mismo magiging abogado niya. Sige nga, gawin mo nga yung sinabi mo. Paano mo ngayon magagawa yan na mismong ikaw ngayon ay nangangailangan ng abogadong mahusay para baloktotin ang katotohanan? Ano ngayon? Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi magtatagal to si Marcoleta bilang senador ng ating bansa. Dahil sa mga galawan ito, naalala nyo dati, di ba sabi ko, pustahan tayo, hindi magtatagal si Marcoleta bilang senador ng ating bansa dahil sa galawan yan. O hindi tayo nagkamali kasi tansyada na natin Tansyado ko na kung anong kalalabasan ng lahat ng mga ginagawa ni Marcoleta Di ba? Sa reliyon ninyo, hero ka. Sa mga DDS, hero ka. Pero sa 99% o sa mas nakakahigit na mga Pilipino, taksil ka. Sinungaling ka. Mandarambong ka. Traidor ka. Kaya ngayon, Mr. Marcoleta, kung ako sa iyo,
gumawa ka ng paraan para maligtas ka. Baka kailangan na magsalita ka kung anong nalalaman mo tungkol sa mga Duterte. Baka sakaling bumaba ang sentensya mo o baka sakaling matulungan ka pa ni PBBM. O baka meron kang sikreto dyan na nalalaman sa mga Duterte, sabihin mo na. Ha? O ngayon, nagpapakahiro ka. Akala mo kung sino kang magaling para ipagtanggol yung mag-asawang Diskaya. O ngayon, pare-pareho na kayong nakakulong. Ha? O, ano na ngayon ang sitwasyon? Ano ngayon ang nararamdaman mo? Yan ang resulta ng kayabangan mo. Kaya good luck na lang sa'yo. Kapag ikaw ay nahatulan ng habang buhay, tapos kang Marcoleta ka. Ha? Mawawalan na talaga ng salot sa Senado. Pero sa tingin ko, itong kanyang kasong plunder, talagang matatanggal na po ito sa kanyang posisyon bilang isang senador. Matatanggal na ito. Kaya sigurado ko, pag natanggal na ito, wala na. Manlulupaypay na si Robin Padilla. Manlulupaypay na si Bongo. Manlulupaypay na si Aimee. Mukhang sila na lang naman dyan ang natitira Si Bongo, si Aimee, tsaka si Robin. Sila na lang dyan yung malamang itong magkapatid na Bilyar. Babalimbing to. Lilipat to sa kanila Tito Soto dahil alanganin na sila Kasi pinaiimbestigahan na rin sila. Malamang, babaliktad din to. Alam naman natin yung ugali ng mga Bilyar. 'Di ba? Balingbing, lalong-lalo na to si Mark, pating ito si Camille. Malamang dahil nakita nila na iniisa-isa na ng gobyerno yung mga traidor o mga Chinator na nasa Senado, malamang babalimbing na to. At malamang isa ito sa mga boboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil wala na O si Bongo, baka itong mga ilang araw na lang din, lalabas na yung warrant laban sa kanya. Di si Aimee na lang. Nako. Wala na talaga. Kawawang mga senador ni Duterte. Sabagay din ako magtataka na makukulong yung mga aso ni Duterte dahil mismong yung puno, yung kanilang leader, yung kanilang puon ay nakakulong na. No? So ngayon, sino ngayon ang weak leader? Sino ngayon ang mahina? Si PBBM na sinasabi ninyong bangag o kayong nag-aakusa sa kanya? Ngayon, dahil nakita na po ng INC o ng iglesia ng mga sungayan, yung kayang gawin ni PBBM, wala na, matatakot na to. Matatakot na to dahil sinampulan na sila mismong membro nila. Mismong membro nila, pinakulong ni PBBM. Ganyang katindi yung Pangulo natin. Kaya hangang-hanga ako sa ating mahal na Pangulo. Hindi natitibag, hindi natatakot kahit anong pananakot ang gawin. So, kaya para sa akin, talagang ang nangyayari ngayon kay Marcoleta, maging kay Mike Defensor, ay isang katagumpayan po nating lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.